Manong Chavit Singson, playing hero na naman. Hindi ka na ba nadala na nung ikaw ay umattend sa mga rally, yung mga big time rallies binuka ng mga taong nandoon? Tapos ngayon, eto ka na naman, feeling hero ka na naman, na parang ikaw ang pag-asa, na ikaw ang tagasalba ng sangkatauhan. Talagang hindi po titigil si Manong Chavit hanggat hindi niya napapabagsak si President Bongbong Marcos. Akala niya kasi yung ginawa niya kay former President Erap Estrada ay magagawa niya kay Bongbong Marcos. Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Basahin ko po itong balita sa Global Daily Mirror. Sabi ni Chavit Singson, sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos. Citing divine providence, billionaire and former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson believes President Bongbong Marcos would be ousted from Malacanang Palace this year amid the flood control corruption scandal. I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now, ngayon, the soonest possible time. Sigurado yan matatanggal si Bongbong Marcos dahil nasa atin ang katotohanan. Hindi tayo pwede pabayaan ng ating Panginoon. I believe in God. I believe in miracles. And I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. He notes it was 40 years ago when the chief executive's late father, then President Ferdinand Marcos Sr., was removed from his seat of power through the historic EDSA People Power Revolution in 1986. Singson also announces his plan to hold a massive demonstration soon and is inviting the public to join them. We will schedule a one-time, big-time rally. Nakikiusap ako sa lahat ng religious organizations, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, sa graft and corruption, lahat inaanyayahan ko kayo. Pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP and we will march to Malacanang. Ang galing. Panoorin nga po natin yung press con ni Manong Chavit. We will schedule a one-time, big-time rally. And nagigiusap ako sa lahat ng religious organizations, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption. So lahat, inanyayahan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Yung rally, one-time, big-time rally na sabi nyo, kinakasanin nyo, kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho noong February 1986. Nasa grupo yan dahil I will not decide for the date. Ang magde-decide yung religious organizations and the opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa, tatawagin nyo lahat at tawagin nyo rin ako, magigiusap ako na sila mag-decide ang date. I would prepare yung kabataan ang magsabi ng date para kasi dapat kasama ang kabataan dito dahil ninakaw na ang future ng kabataan. And I remember very well yung sinabi ng national hero natin. Sa dami na sinulat, isa lang ang ano ko sa utak ko. Ang kabataan, ang kinabukasan ng ating bansa. Yun ang sabi nyo sa Rizal. So, nandiyan ko mga kabataan, baka kayo matakot. Future niyo ito, hindi po sa amin. Para sa inyo po ito. Kung gusto nyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw nyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot dahil future nyo ito. Pero kung sakaling makausap po ninyo lahat ng mga religious sector, at ang sabihin mo nila sa inyo ay, ikaw na daw bang magdesisyon? Prefer po ba ninyo yung date na February din?
Maganda rin, dahil malamig pa yung February. Maganda yung February. At may sasabay din doon sa 40 years na Yes, pasok pa rin sa 40 years. 1986 na sinasabi Pasok niya. pa rin sa 40 years. Okay, so para lang klaro, kung kayo ho ang tatanungin, gusto ho rin nyo gawin ito ng February 25, 2026 o ano po? No, 26. Dito, hindi, Opo. hindi na... Hindi, February, anong date po? Kung kayo po yung pagdidesisyonin. Ako gusto ko ASAP ngayon eh. Pero depende kung anong gusto ng mga grupo. Kung February, February. Okay, thank you. Doc. So, ang ibig sabihin ni Manong Chavit Singson, yung ginawa ng INC, saka yung trillion peso march ng mga rally, ay hindi pa mga big time yon. So, ang gusto niya, mahigitan itong mga rally na to. Kaya siya ay nananawagan ng isang one-time, big-time rally. O, kung hindi ba naman pa-epal, tapos na yung mga rally. Pero ang gusto niya, isa pang one-time, big-time na hihigit dun sa mga malalaking rally na natapos last year. So, nananawagan siya sa mga religious groups. Kung talagang malakas ang hatak ni Chavit Singson, hindi niya kailangan itong INC o itong CBCP. Dapat on his own, manawagan siya. Huwag siyang tumawag ng mga religious groups. Dahil sa tingin niyo, tatalima ang INC at ang CBCP? Para kasing minaliit naman nitong si Chavit Singson ang ginawang rally ng INC at ng trillion peso march. Eh ano ba ang dahilan kung bakit nagsagawa ng malaking rally ang INC at yung trillion peso march? Hindi ba para i-address ang katiwalian, ang graft and corruption, yung iskandalo ng DPWH? Bakit ngayon parang ang gustong palabasin ni Chavit Singson, yung magiging big time na rally niya ay para sa katiwalian, sa graft and corruption? Eh natapos na yan eh. In-address na nga eh. Eh hindi ba sumali pa nga siya doon, nagpunta siya sa EDSA, anong narinig niya sa tao? Boo! Boo! Di ba? Halos ipagtabuyan siya ng mga taong umattend sa rally. Tapos, ngayon, mananawagan ka ng rally. Solohin mo yan, Chavit Singson. Manawagan ka. Huwag mo nang idamay yung mga religious groups dahil tapos na sila. Nag-aantay na lang sila ng kung ano ang mangyayari. Nag-aantay sila ng resulta nitong ginagawang investigasyon sa DPWH flood control anomalies. Tapos, mananawagan siya ng isang malawakan at pinakamalaking rally siguro ang gusto niya mangyari na makikita ng mga Pilipino, na masasaksihan nating lahat. Pero tatanungin muna niya yung mga religious groups kung anong petsa gagawin yung rally na yan. E paano kung walang pumanig sa'yo, Chavit Singson? Kung walang kumampi sa'yo? Kasi tapos na yung rally nila. Ang ginagawa mo ngayon, parang ginamaliit mo yung effort na ginawa ng INC at itong grupo ng trillion peso march. So, kaninong grupo pa ang tatawagin mo? Yung sa KOJC? Yung sa JIL? O sige, manawagan ka sa mga grupong yan. Pero sa tingin ko, hindi sasama sa iyo ang INC. Dahil kung ang pakay ng INC ay para pabagsakin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos, marami na po akong nabasang comment sa aking channel na wala po sa turo nila ang magpabagsak ng gobyerno. Eh lalo na ang CBCP. Ang gusto ng mga yan, transparency, accountability, at makitang matapos yung graft and corruption na yan. Tapos magtatawag ka ng big time rally, sino tatawagin mo? Sino ang iimbitahan mo? Sila din mga grupong natapos na mag-rally? Para sa akin, minamaliit mo yung effort na ginawa ng INC at ng trillion peso march. Tawagin mo yung mga sumisigaw ng Marcos resign dyan sa grupo ni Topacio at ni Ka Eric Celis. Sigaw sila ng sigaw sa EDSA, wala namang sumama sa kanila. Tapos mag-i-expect ka ngayon na sasamahan ka ng mga religious groups na to sa binabalak mong rally na wala ka namang petsa. Aasa ka pa dun sa mga grupong ito kung kailan gagawin yung rally mo. Huwag mo nang gamitin yung mga salitang lahat na nagmamahal sa ating bansa. Dahil ginawa na nga ng mga nag-rally yan eh. So ano ang pakay nitong mga malalaking rally na to? Ibig sabihin, hindi nila mahal ang bayan? Eh kaya nga sila nag-rally. So yung gagawin mong yan is a waste of time. It will be another exercise in futility. Well, tingnan natin. Baka nga naman si Chavit Singson talaga ang maging hero natin. So, hihintayin daw niya kung tatawagan siya ng mga religious groups para mag-decide kung anong petsa. Hihintayin po natin yan, ha? Sino-sino kayang mga religious groups ang tatalima sa panawagan ni Chavit Singson at sila daw ang magdi-decide ng petsa.
Hinamon pa ni Chavit Singson si Representative Martin Romualdez kasama si President Bongbong Marcos sa isang debate. Honorable Bongbong Marcos and Speaker Martin Romualdez, with your permission, I'm going to Malacanang alone to challenge you into a debate about this question with all the media as a witness. Thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat at mabuhay ang Pilipinas. So pupunta daw siya ng Malacanang alone at makikipagdebate siya kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Ganun ba kadali yun? Sino ka para basta ka nalang pupunta ng Malacanang at i-demand mo na makipagdebate ang Pangulo sa'yo? Sa ganyang galawan ni Chavit Singson, para bang gusto niyang palitan si Bongbong Marcos bilang presidente. Yung mga ganyan na nagpapakahiro, siguro iniisip nila sila ang papalit. Hindi ka pwedeng pumalit kay Bongbong Marcos. Magagalit sa'yo ang kampo ni Sara Duterte. Aagawan mo pa si Sara ng pwesto. Aagawin mo pa yung kanilang pangarap na ang tagal na nilang hinihintay mapabagsak si Bongbong Marcos para ipalit si Sara Duterte. Tapos ito ka, magpapakahiro ka? At ano ang magiging paksa ng debate ninyo? Yung flood control anomalies na yan, yung graft and corruption na isiniwalat ni President Bongbong Marcos. Sinasabi ko na nga ba, paiikutin nila ang istorya para palabasin na si Bongbong Marcos, yung presidenteng siya ang nagsiwalat ng katiwalian, pero ibabalik nila at ituturo nila na si Bongbong Marcos ang ulo ng korupsyon. Napakagago, tanga, bobo ni President Bongbong Marcos. Kung ipagkakanulo niya yung sarili niya, mag-isip kayo. Kahit na siguro kayo hindi kayo maglalabas ng expose ng katiwalian, ng korupsyon, kung kayo rin lang mismo ang tatamaan. Yan po ang ginagawa ng kampo ng mga DDS. Talagang iikutin nila yung istorya para ituro kay President Bongbong Marcos na siya ang punot dulo ng korupsyon na to. Punot dulo ang gusto niyong palabasin na si Bongbong Marcos ang mastermind. Samantalang panahon pa ni Rodrigo Duterte, umamin siya na talamak ang korupsyon nung panahon niya. Muntik na nga siyang maging hero dahil binanggit niya na merong korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ang siste nito, may ginawa ba siya? Wala. Sinabi niya lang na may korupsyon under his watch, pero wala po siyang ginawa. Tanging si Bongbong Marcos lang ang presidenteng nagsiwalat ng katiwalian sa gobyerno natin na alam na nating lahat. Way back, panahon pa ni Mahoma, meron ng korupsyon. Pero nagsawalang kibunan lang tayo. Dahil kung yung mga leader, yung mga nakaraang leader ay walang ginawa para solusyonan ang problema ng korupsyon, ano magagawa ng simpleng mamamayan? Ito na nga may presidenteng tumayo kahit na marami siyang masagasaan. Kaya po nang gagalaiti yung mga tinamaan ni President Bongbong Marcos, yung mga sangkot sa anomalya. Hinubaran lahat yan ni President Bongbong Marcos, kaya marami ang galit sa kanya. Kaya itong grupo nila Chavit Singson talagang gagawa ng paraan para ibalik kay Bongbong Marcos ang sisi. Hindi ba may kaso itong si Chavit Singson? Bakit hindi yun ang harapin niya? Hindi makakalimutan ng taong bayan, lalo na yung mga taga Ilocos Sur, na gustong makita at marinig ang magiging paliwanag ni Chavit Singson sa mga ibinato sa kanyang anomalya. So, sa tingin ninyo, tatanggapin ni President Bongbong Marcos ang hamon ni Chavit Singson? Alam na alam naman ni Bongbong Marcos at nating lahat na pumapapil lang si Chavit Singson para palabasin na siya ang hero, siya ang nagsiwalat na ang punot dulo ng korupsyon na to ay si Bongbong Marcos at dapat siyang mawala sa pwesto dahil I believe in destiny. In God, I believe in miracles and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. Sabi ni Singson, in God, I believe in miracles and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. Yung pagkakapanalo ni Bongbong Marcos bilang presidente, hindi ba destiny yung Chavit Singson? At hindi ba destiny na hahabol-habol ka na lang at gagawin mo lahat ng paraan para ibagsak si President Bongbong Marcos at hindi ka magtatagumpay? Yun ang destiny mo, na magiging failure ka. At kahit na sabihin mong siguradong babagsak si Bongbong Marcos, hindi siya babagsak.
Dahil destiny po ni President Bongbong Marcos na maging presidente ng Pilipinas at tapusin ang kanyang termino at tapusin ito ang korupsyon sa bansa. Magiging mahirap po talaga yan. Hindi po ganun kasimple na harapin at totally ma-eradicate ang korupsyon sa bansa natin. Pero binigyan ng Diyos ang ating presidente ng wisdom ay para isiwalat ang korupsyon sa bansang ito. Magalit na ang dapat magalit, masagasaan na ang dapat masagasaan, pero hindi siya titigil hanggat hindi nagkakaroon ng liwanag at solusyon itong korupsyon sa ating bansa. So, imbis na kayo ay magnangaw-ngaw dyan at nagpi-feeling hero, bakit hindi na lang kayo tumulong sa ating presidente? Dahil kung sinasabi mong lahat ng nagmamahal sa bansa, lahat ng galit sa korupsyon ay makipagtulungan sa iyo, hindi ba mas maganda yung hikayatin mo sila na makipagtulungan sa ating presidente para ma-eradicate natin ang korupsyon sa ating bansa? Kayo po, sa tingin ninyo, makakahikayat kaya si Chavit Singson na mga religious groups para sa sinasabi niyang one-time, big-time rally? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.